Mamatay ka sa inggit. Ito ang mga katagang binabanggit natin sa mga taong hindi natin makasundo. Mamatay ka sa inggit. At sa ating mga pagbasa ngayong araw, ganito ang nangyari din. Si Jose, sa ating unang pagbasa, ay binalak na ipapatay, pero naibenta na lang dahil sa inggit ng kanyang mga kapatid. Ang tagapagmana sa ating mabuting balita ay pinatay, maaari din dahil sa inggit ng mga manggagawa. At ano ang babala sa ating ngayong araw? Kung may katagang mamatay ka sa inggit, meron ding pwede kang makapatay dahil sa inggit. Hindi naman ito yung literal na pagpatay, pero ito yung spiritual na pagkitil ng buhay sa kapatid natin. Isa sa mga laging pwedeng mangyari sa mga taong nagkakainggit o sa mga nangyayaring may kainggitan ay paninirang pure. Meron tayong mga salitang Tagalog din. Maliban sa paninirang pure ay pagchichismis o pagmamarites sa ibang tao. Sa pagchismis, sa pagmarites, sa paninirang puri sa ibang tao, ano ang nangyayari? Napag-uusapan ang hindi magagandang katangian sa isang tao, mga hindi magagandang bagay tungkol sa isang tao. Kaya anong solusyon sa chismis? Ano ang gamot sa pagmamarites? Ang sagot, pagtingin sa mga mabubuting katangian sa isang tao. Sino-sino po yung mga minarites nyo? Sino-sino yung mga chinismis ninyo? Isipin nyo mabuti. Tignan nyo mga mabubuting katangian sa kanya. The antidote of gossiping is to see the goodness of the person. Our Holy Father, Pope Francis said, to gossip is to kill because gossiping kills. Mga kapatid, mga minamahal kong kapatid, iwasang mainggit. The Lord has blessed us so much. Iwasan ring manirang puri sa ibang tao. Iwasang magmarites. God has also blessed them so much. Now in silence we pray. O loving Lord, help us to love one another by seeing the goodness of others, now and forever. Amen.